Patuloy na napapakatatag at nagdaras sa alang pamilya ni DILG Secretary Jesse Robredo para sa kanyang kaligtasan. Naghahanda naman ng pamilya so kung ano man balita ang inaasahan kaugnay sa kalagay ng kalihim. May news to go si Chino Gaston live. Chino. Ilarawan ng katatagan ang pamilya Robredo sa Naga City habang hinaharap ang tila pinakamatinding krisis sa kanilang buhay. Walang patid naman ang pagpaparating ng suporta ng kanilang mga kababayan dito sa Camarines Sur. Bagamat hindi nagpaunlak ng interview, nakangiting humarap sa kanilang mga taga-suporta ang may bahay ni Robredo na si Attorney Lenny nang malmataan namin ito kahapon. Ayon sa tagapagsalita ng pamilya, nagpapakatatag ang pamilya at taimtim ang dasal na maililigtas pa rin si Secretary Robredo. Sa Facebook page ni Attorney Lenny Robredo, sinabi nitong waiting pa rin daw pero naghahanda na sila ang pamilya sa posibilidad na wala na talaga ang kanyang asawa. Mabasa lang natin, Howie, yung mula sa Facebook page nito ni Attorney Lenny Herona Robredo. Waiting game continues. We remain hopeful as we brace ourselves for the worst. Overwhelmed by the unbelievable outpouring of love and prayers for Jess and our family. Thank you to Secretary Dinky Soliman who stayed with me throughout the day. Thank you to President Noynoy for personally overseeing the search and rescue operations. Thank you also to two of Jess's closest and dearest friends in the cabinet, Secretary Marojas and Secretary Butch Abad, for regularly updating us from Masbate. We are truly indebted. Sabado pa nagsimula magtipon-tipon ng mga tao sa labas ng bahay ng mga Robredo matapos pumutok ang balitang bumagsak nga ang sinasakyang eroplano nito sa karagatan ng Masbate. May inilagay na imahe ng Our Lady of Peñafrancia sa tapat ng bahay na siyang patron saint ng buong Bicolandia. Dito nag-aalay ng dasal ang mga pamilya at taga-suporta ni Secretary Robredo. Kahapon na umaga, dumating din dito si DSWD Secretary Dinky Soliman. Tumangging magbigay ng panayam si Soliman sa media at wala pa ring pahayag ang pamilya Robredo sa mga sandaling ito. Wala itong personal na interview, Howie, sa media hanggang sa mga sandaling ito. Nagtalaga pa rin ng mga barangay tanod at pulis sa kalsada sa tapat ng bahay ng mga Robredo para pangasiwaan ang kaayusan na traffic dahil sa dumaraming taong dumarating. Howie, hanggang ngayon ay nakaantabay pa rin ang mga supporters ni Secretary Robredo dito sa tapat ng kanilang bahay sa Naga City. Maging ang mga lokal at national media ay nakaantabay din sa anumang balita mula sa Masbate patungkol sa search and rescue operations na ginagawa para sa kalihim at 2 pilotong kasama nito. Howie. At Chino, i-confirm ko lang, no? 3 yung anak ni na mga Robredo? Yung mag-asawang Robredo? Yes, tama ka dyan, Howie. 3 babae ang anak ni Secretary Robredo at ni Attorney Lenny Robredo. Mga ilang taon na sila? Malalaki na ba? Alam ko, nakagraduate na yung isa. Sorry, Howie. Pakiulit na lang ang question. Mga ilang taon na sila? Over 20s na ba? Over 20? Sa kakaalam natin, Howie, ito yung isa yung nag-aaral pa yung karamihan ng mga ating, yung anak ng ating kalihim at yung isa nga nanalo pa ng swimming award. Kaya nga ito nagmamadali si Secretary Robredo bumalik dito sa Naga para abutan yung pag-awarding ceremony ng kanyang anak, yung panganay na anak. Nabalitaan ko kanina na buhay pa yung mga magulang ni Secretary Robredo. Pero alam mo ba kung alam na nila yung nangyari? Howie, sa ating pagkakaintindi, pakikipag-usap dito sa mga taong malapit sa pamilya Robredo ay hindi pa nga pinapaalam dito sa sa magulang ni Secretary Robredo kung ano nga yung hinaharap talaga ni Secretary Robredo sa ngayon o yung magiging ng pamilya dahil sa ating pagkakaintindi, maselan daw ang kalagayan ng kalusugan nito kaya hindi nila muna pinapaalam ang anumang balita mula sa Masbate kung ano man nangyari talaga kay Secretary Robredo. Okay, maraming salamat. Chino Gaston.